have strength. Because Christ who gives me strength. Hindi palagi, hindi talaga nangyayari sa buhay yung palaging, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Meron talaga, no. Sometimes, maybe, hindi mapapakinabangan to. Walang benefits to kung hindi ipe-press. Kaya, sa paglilingkod mo, bibigay ka ng Diyos para makita ang benefit. Kaya nga, meron tayong gawain, merong Word of God, merong church, may ministry, may pastor, upang ipaalam sa iyo na may purpose, lahat ang Diyos sa nangyayari sa buhay mo. If circumstances cannot change, God can change the circumstances. Change. Piniga, pinres, pero hindi. Yan ang Panginoon sa atin, mga kapatid. For I can do all things through Christ. Strengthen me. Palakpakan natin minsan pa si Jesus. Okay. Yung mga iba, ito kulang pa to. Takot na takot si nanay sa first lane. Yan. Pag nayaantok, kalabitin mo. Kaya, pag-usapan natin ngayon gabi is about omnipotent. Omnipotent means God is all-powerful. Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay makapangyarihan? Amen. Kaya, yun yung pinakamahalaga. Kaya nais kong i-share sa inyo sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13, kung paano naranasan ni Apostle Paul ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi ni Paul, I know how to live on almost nothing or with everything. Kaya kami naranasan na namin yan. Pero hindi naman natin, almost lang. Yung talagang dumating ka sa time na kahit piso wala ka. Walang pambili ng Copico Brown. Sa Ispano ng Copico Brown. Ngayon, magkano ng Copico Brown? 15? Pinpak? Mahal na pala, no? Bagay, 13 years ago na eh. Commute nga kami nung Friday, di ko alam yung magkano minimum na pamasahe. 13 na pala. No? 13. Senior, tsaka student, 11. Ayan. Ayos. Bakit kay Marvelin, 17? Okay. Okay? Kaya alam ko yung sinasabi ni Apostle Paul. So I have learned the secret of living in every situation. Whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me power. Strength. Strength is power. Power is strength. Kaya, ang pagiging omnipotent ng Diyos, nagagamit niya yan para bigyan tayo ng lakas. Pag sinabi mong omnipotent, siya ay may kapangyarihan sa health, sa finances, sa lahat. Ng ating mga pangangailangan o higit pa. Kaya nga ang Lord lang ang mayroong katangian na ganyan. Kaya wala tayong karakteristik ng pagiging all-powerful. Meron tayong strength. Meron tayong weakness. Pero hindi tayo all-powerful. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka all-powerful.
ka all-powerful. Hindi ako all-powerful. Pero, meron lakas na ang Diyos ang source. Okay? Kaya sabi niya, kung i-interpret natin, it is about omnipotent. Kasi bakit? Pag all-powerful ka, kaya mong gawin, walang mahirap sa'yo. Diba? Walang mahirap sa'yo. Okay? Kaya sabi ni Paul, okay, for I can do everything. Nagagawa kong lahat ng bagay. Kaya ko yung gawin. Matutunan, magawa sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dahil sa Kanya nanggagaling yung lakas ko. Yan ang pagiging omnipotent ng Diyos. Kaya siya all-powerful dahil para bigyan tayo ng kapangyarihan. Para bigyan tayo ng lakas. Kaya yan ang nais kong i-share sa inyo ngayong gabi. So pag sinabi nating strength, the quality or state of being strong. Topic ko ngayon is about strength. Omnipotent strength. Okay? The quality or state of being strong. Saan? Sabi ni Paul, okay? In almost nothing or with everything, I have strength. Okay? In every situation, I have strength. With a full stomach or with an empty stomach, I have strength. With plenty or little, I have strength. Because Christ who gives me strength. Yun ang sikreto pala para manatili. Kailangan yung lakas mo manggagaling sa pagiging omnipotent ng Diyos. Kapag self-will strength lang, kapag positive thinking strength lang, mauubos yan. Diba? Madidrain ka. Kaya ngayong gabi, bibigyan tayo ni Lord ng strength, ng power para magawa natin ang kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit. Amen? Para magawa natin. Kaya nang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kaya magandang gabi dun sa mga nanonood. Maraming nanonood. 1 Corinthians 10:12. If you think you are standing strong, be careful not to fall. If you think you are standing strong, be careful not to fall. Ano ibig sabihin niya? Kung sa tingin mo malakas ka sa sarili mo, mag-ingat ka. Baka bumagsak ka. Dahil failure is a part of life. Walang taong hindi nagkakamali. Walang taong hindi nabibigo. Diba? Yung pupunta ka lang sa Jollibee, bago ka pumunta sa Jollibee, isip mo na one piece chicken, joy. Diba? Yung wings. Tapos yung spicy. Bago ka pupunta ng Jollibee, alam mo na yung order mo. Tapos pag pila mo, habang ng pinila mo, nung ikaw na sa counter, sabi mo yung wings, yung part. Sabi niya, ay, not available po. O, diba? Oh. Doon pa lang, bigo ka na eh. Kaya saan ka mapunta? Thai part. Saan? O kaya burger steak. Business chicken na uwi sa burger steak. Kasi hindi available. Doon pa lang eh. So failure is part of life. Kahit anong gawin mo na huwag magkamali, kahit anong gawin mo na huwag mabigo, it's part of life. Sino dito hindi pa nabigo? Tas kamay.
maraming ang kabiguan. Eh. Di ba? Si Thomas Edison, di ba? 10,000 failures. Pero isang success lang ang katapat ng 10,000 na failures. Hindi kailangan maraming tagumpay. Isang tagumpay lang si Jesus. Isang tagumpay lang. Tapos na eh. Oh. Kaya lang, hindi madaling magtagumpay. Diba? At sa larong basketball, hindi pinupuntusan yung mga sablay. Ang pinupuntusan, yung shoot mo. Yun ang counted. Kahit pa fadeaway layup ginawa mo, basta na-shoot, counted yan. Eh, kahit pa alakairi ka, tas hindi naman na-shoot, hindi yan counted. Di ba? Eh, sa buhay natin, hindi kailangan maraming tagumpay sa buhay. Ang kailangan lang, kahit isang tagumpay lang, basta galing sa Diyos, panalo na yan. Eh, isang dami mong gustong maging matagumpay, dami mong gustong mapagtagumpayan. Okay? Sabi diyan, be careful. Okay? Kaya failure is part of life. No matter who you are or what your story is, you're going to experience failure at some point. May mga point talaga sa buhay natin na nabibigo tayo, na nasasaktan tayo. Amen? Lalo na kapag ikaw ay masunurin. Di ba? Masasaktan ka pag masunurin ka. Totoo yun. Kaya nga yung iba ayaw sumunod kasi ayaw nila masaktan. Ha? Pag sa ministry. Yan o ministry? Pwede ba dalawa, pastor? Hindi! Siya o ministry? Iyak-iyak siya. Ba? Naalala ko siya si Leia. Hindi naman sa naalala ko siya si Leia. Grabe yung luha niya. Malampatid. Boyfriend o ministry? Ilan taon pa lang yun? 13? Di ba? Oh. Grabe yung luha niya. Okay? Kaya it's a part of living as an imperfect person in an imperfect world. It's a part. Okay? So the night that Jesus was arrested, before he went to the cross, Jesus' friend Peter failed him in a significant way. Tingnan mo, yung pinili niya na disciple, tinuruan, hinubog. Okay? Binigo siya sa isang napakahalagang sandali. Kung kailangan siya ni Jesus, tsaka niya binigo si Jesus. Alam mo yun? Kung kailan sa pinakamahalagang moment sa buhay ni Jesus, inaresto na siya, binugbog, di ba? Pinahihirapan ng Panginoon. Tapos, yun pa yung time na iniwan siya ng kanyang disciple. Yun pa yung time na binigo siya ni Peter. Bakit hindi binigo ni Peter si Jesus? Noong panahon na si Jesus ay gumagawa pa ng himala at kababalagan. Bakit binigo pa ni Peter si Jesus kung kailan binugbog, inaresto na si Jesus? Diba? Mas masakit yun. Oh. Bakit? Because Peter denied Jesus. Not just once, but 3 times. Ilang beses mo nang dinideny si Jesus, Ashley? Not just once. Not just 2. But 3 times. Amen? Oh, during the Last Supper, Jesus told his disciple he was going to be arrested, die, and 3 days later come back to life. Jesus said to the disciples, tonight, all of you will desert me. Sabi ni Jesus, ngayong gabi, lahat kayo iiwan niyo ako. Kaya, kung nasasaktan ka, may kabiguan ka, okay, lagi mo yang ikumpara sa na-experience ni Jesus. Diba? Eh, ikaw nga, pag malungkot ka, daming dumadamay sa'yo eh. Diba? Pag wala ka nga, di ka nagsimba, daming nagchat-chat sa'yo eh. Sinusundo ka pa? Ha? Pinapamasahiyan ka pa?
Sipin mo. Eh? Yung iba, di ba, ilang buwan ka nang wala sa simbahan, pagdating mo, nagsiselebrate pala, huwag tumala. Para kang artista. Di ba? Kaya askin kaya, pag nawala ng 6 months, may magpa-picture kaya? Wala daw. Di ba? Oh. Hallelujah. Eh, ganun sa church eh. Para may artista dumating ah. Nagpapa-Starbucks. Isipin mo yun. Di ba? Pag ikaw dumadating ka sa mga failure mo sa buhay, kahinaan mo, hindi ka nag-iisa. Walang iiwan sa'yo. Pinananalangin ka. Nakamusta ka ni Pastor, pero si Jesus, sa mga mahalagang sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, sabi niya, lahat kayo iiwan niyo. Sabi ng Panginoon. Okay? So even sa buhay ng Panginoon, naranasan niya yun. Yet, Peter kept insisting he would never deny Jesus. Sabi diyan, Peter said it 3 times. 3 beses sinabi ni Jesus, ni Peter kay Jesus, hindi kita iiwan. Sabi niya, magkamatayan man, hindi kita iiwan. Pero hindi yun nagkatotoo. Bakit? Tingin ni Peter sarili niya. Diba? Napakalakas niya. Okay? Kaya tandaan natin ang mananampalataya. Because Peter overestimated his strength and eventually led to his failure. Sobrang malakas sa sarili niya. Hindi nanggaling sa Panginoon yung lakas niya sa sarili niya. Kaya wag nating i-overestimate yung lakas na meron tayo. Kaya nga sabi ko kaganinang Youth Festival, take back your power to conquer. Sa Panginoon, dapat palagi kang makaka-receive ng lakas, ng kapangyarihan. Amen? Dahil siya ay omnipotent God. So, overestimating your strength is still a common cause of failure today. Kaya huwag manggaling sa ating sariling lakas. Huwag manggaling sa iba ang ating lakas. Kundi ang ating lakas at kapangyarihan ay manggaling sa all-powerful na ating Panginoon. Sa pag-ministry, hindi kaya yan ng sarili mong lakas. Emotion lang, titirahin ka palagi sa emotion, sa damdamin. Kaya palagi dapat ang lakas ng iyong emotion manggagaling sa Diyos. Sabi doon, in plenty or little, I have strength. Because of Christ who strengthened me. Amen. Hallelujah. Kahit isang buwan na walang housers, walang evangelism dahil nag-caroling. Hallelujah. Nandun pa rin ang strength and power to preach the gospel. Amen. Hindi tayo nagpinibago. Yan ang tatandaan natin. Hallelujah. Dahil sa Panginoon nang gagaling. Kapag pinangaral ka, pangaral ka. Kahit ano pa yan. Hallelujah. Pagbiglaan, hindi yung pagbibigyan ka ng schedule tsaka kagagawa ng mensahe. Mali. Pagkabigay ng team, gumawa agad ng mensahe. Schedule ka man o hindi. Lagi ko tinuturo sa discipleship, palagi kang gumawa ng mensahe. Kahit disciple pa lang ako, gumagawa ako ng mensahe. Hindi ako gagawa ng mensahe dahil sinabihan ako ng pastor ko, mangaral ako. Kahit hindi ako ini-schedule niyang mangaral, gumagawa ako ng mensahe dahil disciple ako. Diba? Tapos sasabihin mo, biglaan, hindi ako naka-ready. Wala. Yung strength mo nang gagaling sa schedule mo. Dapat yung strength and power mo to preach the gospel nang gagaling sa Panginoon. Ready ka. Hallelujah. Kahit pa ngayon, bukas ka mangaral, ready ka. Okay? One time, ininbitahan ako sa Muntalban mangaral. Hirap na hirap akong gumawa ng mensahe. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, bakit hindi ako makagawa ng mensahe? So, pinilit ko.
Pinilit kong gumawa ng mensahe ayon sa sarili ko. Nakagawa ko ng mensahe. Isipin mo, habang ako ay nagdadrive, nakamotor ako ng papunta doon sa anniversary. Pinabago ng Diyos ang mensahe niya. Habang ako'y nagdadrive. Baguhin mong mensahe mo. Ito ang mensahe na ibibigay ko para sa church na yun. Anniversary pa. Grabe ka ba mo? Kasi naka-ready na yung outline mo, diba? Pero hindi talaga ako convinced doon sa ginawa ko eh. Sabi ng Panginoon sa akin, baguhin mo yung mensahe mo. Ito yung title. Hindi ko na naisulat lahat. Okay? Inihayag ng Holy Spirit habang nangangaral ako. Kumilos ang Panginoon, pinagpala yung gawain. Ang gagawa ng mensahe kasi in-schedule kayo. Sabi ko, nakukomport na. Hinihintay na lang yung schedule ko. Ano ka, boss? Diba? Pag hindi nakaschedule ng offering, hindi mag-ready mag-offering. Yeah. Sa Word of God, manggagaling. Kahit biglain ka pa. Ha? Inisip ko nga, paano kung halimbawa, diba? Sa Amerika, isip mo lang, sama lang ako nito, hindi ako papangaralin, hindi ako pagte-testimony, ganyan. Paano? Diba? Kasama mo si Pastor Lori, kasama mo may mga leader. Sasama ako sa Amerika. Okay? Ngayong taon, pupunta kami ng Amerika. Ine-expect ko na wala akong gagawin doon, sunod-sunod lang. Paano sabihin, mangaral ka ngayon. Tapos ang mga audience mo, puro Inglesero. Ganyan, ba't hindi nyo ako in-schedule? Tuloy na paghandaan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Sabihin sa'yo, hindi ka na makakaulit. Pumunta ka dyan, sumama ka sa mga lingkod ng Diyos, dapat handa ka. Yan ang yung tatandaan. Okay. Biglaan man. Kaya kapon, sabi niya sa amin mga leader, mag-exhort kayo. Ibig sabihin yung mag-exhort, huwag ka lang magsalita. Ibig sabihin, yung nanggagaling sa Panginoon, kasi yung Lord advance yan. Alam ng leader mo yan, na may word ang Diyos sa'yo, na dapat sabihin mo sa lahat. Hindi yung dadampot ka lang. Kundi, may communication ka sa Panginoon. Doon ang gagaling yung strength mo. Naintindihan ba natin yun? Kaya, huwag mo i-overestimate yung strength mo, kundi manggaling yun sa Panginoon. Dahil magiging weakness mo yan kapag nagmalaki ka. Kaya number 1, na nais kong bigyan ng diin. Para patuloy na maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At patuloy tayo na magkaroon ng lakas sa paglilingkod. Number 1, pressed but not crushed. Okay? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, press sa Tagalog ay pigain, pilitin, okay? Idiin. I-press. Diinan mo. Pilitin mo. Pigain. Yung iba ayaw magpapilit. Kaya wala nangyayari. Kapag hayaan ka lang sa gusto mo, halimbawa yung mga estudyante, sabihin ng DepEd, kung gusto nyo pumasok kayo. Kung ayaw nyo, huwag kayong pumasok. Maka-graduate ba yan? Di pwede yun. Sabi nga, pag hindi ka nakabayad ng tuition mo, wala kang exam. Kasama nyo si Isay sa panalangin. Dahil bukas bayaran niya ng tuition. Sama nyo sa panalangin. Dahil pag hindi siya makabayad ng tuition, hindi siya makakapasok. May pagpilit. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, may pagpress. Kapag dumadating ka sa panahon, hindi ka kasi palaging nasa point ng buhay mo na palagi mong gusto. Hindi palagi.
reason eh. Bakit nga? Kasi dadating ka talaga sa point na hindi mo alam bakit ayaw mo. Kaya nga may pagpipilit. Sabi ni Paul, nagpupumilit ako. Kasi dadaling ka talaga ng physical mong katawan. Ayaw mo nang magpatuloy. Kaya, mayroong pagpipiga. Okay? Pero, hindi, babagsak. Hindi magka-crash. Okay? Like si Jesus. Nag-pray siya sa Gethsemane. Ang Gethsemane, puro olive tree yan. Okay? Puro olive tree yan. Alam mo yung olive fruit? Okay? Yan yung ginagawang nagiging olive oil. So, para maging olive oil, yung oil. Yan, yung olive tree. Yung olive fruit. Saan? Oh, yan, yung olive fruit. Para maging oil siya, maging langis siya, maging mantika siya, kailangan pigain mo. Kasi kung yung olive tree, lalagay mo sa kawali, ewan ko kung anong mangyayari. Ano, Chef Roel? Anong mangyayari? Sunog. Di ba? Yung langis. Di ba? Hindi yan yung langis na nakukuha sa ilalim ng dagat. Di ba? Sa lupa. Hindi yan yung oil na. Oil na. Parang bato yung katigas. Kaya nga may refine yan. Mayroong machine na nagtutunaw dyan, nagpuproseso para maging gasolina yan. Maging langis yan. Yan ang olive fruit. Ngayon, para maging olive oil yan, na kailangan mo yang i-press. Napakadaming nakakapag benefits, napakagandang benefits sa katawan ng olive oil. Una, detox. And cleanse the body and offer many other health benefits. Help prevent obesity. Okay? Kaya kung ayaw mo maging obese, mag-olive oil ka. Reduce heart problem. Kaya dapat yan ang gamit na oil, olive oil. Huwag baby oil. 15% lower risk of cardiovascular disease. Alam mo, ang olive oil, malaking tulong siya sa mga ugat sa puso natin. Kaya yan ang gamit naming oil. Olive oil. Ha? Oh, maraming benefits. Minsan, kailangan ng pressing para makita ang benefit. Ipipress ka talaga ng Diyos. Pipigain ka talaga. May iba, narinig na itong mensahe nito. Pero para to sa mga hindi pa narinig na mensahe na to. Nadala ko na sa Davao itong mensahe na to eh. Dadating ka na lang ang gagawin ni Lord sa'yo kasi para kang olive tree, para kang olive fruit. Pau, Edward, Nanoy, ha? Si Atkins, si Shaira, si Jade, si Charis, para yung olive fruit. Wala, hindi mapapakinabangan to. Walang benefits to kung hindi ipepress. Kaya sa paglilingkod mo, pipigayin ka ng Diyos para makita ang benefit. Naintindihan mo natin? Don't ever think that best days are behind you because the best days of your life are always front of you. Kaya ang Panginoon, ngayon pa lang, pinepress ka na ng Diyos, pero hindi ka niya ika-crush. Pinipress ka niya, pinipiga ka niya, pinipilit ka niya, kapatid, tinitiin ka ng Diyos. Bakit? Para maranasan mong kapangyarihan niya. Matanggap mo ang pagiging omnipotent ng Diyos sa buhay mo. To follow Jesus, it has a victory, success, fulfillment, blessing, transformation, breakthrough, opportunity, open doors, but it is also had suffering and pain. There's hindrances, discouragement, and persecution, etc., etc. Pag naglingkod ka sa Panginoon, may tagumpay, may pagpapala, may success, pero huwag nating kakalimutan, may
may suffering and pain din. Eh? May mga hindrances at discouragement at persecution din. But pain and suffering with purpose is acceptable. Pero tanda natin, pag naglingkod ka sa Panginoon, yes, may suffering, yes, may pain, pero may purpose. Kapag hindi ka naglingkod sa Panginoon, hindi ka maging matapat sa Panginoon, may pain and suffering, pero walang purpose. Hindi ka naman makakaligtas sa suffering eh. Hindi ka rin naman makakaligtas sa pain. Kahit wala ka sa Panginoon. Pero maganda pag nasa Panginoon ka, may pain and suffering, pero may purpose yun. Bakit yun mo naranasan? Nagets ba natin? Mas tanggap natin ang pain basta may purpose. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba yung purpose mo? Ito, mahirap kayang masaktan. Sino nasaktan na? Di ba, Nay? Nasaktan ka na, Nay? Mahirap masaktan, di ba? Oh. Sino dito nasasaktan na, tumatawa pa? Si Pepean lang yun. Di mo alam kung umiiyak o tumatawa. Umiiyak ko. Minsan nga, nakakahinala na yan. Kasi bakit? Kahit walang kausap, nakakakita eh. Oh. Mahirap kayang masaktan. Sabi mo sa katabi mo, mahirap kayang masaktan. Lagyan mo ng emotion. Lagyan mo emotion. Lagyan mo emotion. Mahirap kayang masaktan. Di ba? Nasaktan na, tumatawa pa, oh. Ha? Si Heart, walang katabi, tabihan yun naman. Ako nalang magsabi kay Heart, mahirap kayang masaktan. Ha? Kaya naalala ko, nag-alala si Pastora May, ang daming dala ni Edward. Sabi ko, tulungan niyo si Edward. Sabi ni Pastora May, punta sa ban, tulungan mo siya, ang bigat niyang dala. Sabi ko, mas mabigat yung nararamdaman niya. Kung ikukumpara sa bitbit niya. Sabi ni Pastora May, sige, yan yun na yan. Ay, hirap yung nararamdaman niya eh. Ha? Mahirap kayo masaktan. Iiyak kang walang luha. Sobrang sakit. Dumating ka na sa point, umiyak ka, wala ka ng luha. Sisigaw kang walang boses. Kaya ba yun? Well, niras mo na yun? Sabi ko sa'yo, bawal thumbs up eh. Sisigaw ka. Gusto mong sumigaw, kaya lang nahihiya ka, baka may marinig. Diba? Yung di ka na naliligo, kung di ka na nagtututbrush, sasahay ka na natutulog, sisigaw ka. Parang buang. Diba? Sa harap ka sa salamin. Sisigaw ka ng walang boses. Kapag tinatanong ka, kamusta ka? Okay naman ako. I'm strong. Diba? I'm strong. Kaya, ingat ka din, kamusta. Discernment ka din. Diba? Diba? Minsan, kamusta ka na? Natisod eh. Nakakatisod yung kamusta mo. May natisod nga eh. Pinalop siya. Ay, may simbang ngayon. Natisod? Nagalit? Ba't pinapalop mo ako? Sabi niya, diba? Kaya, pinalop mo, nagalit pa? Diba? Huwag niyo ako minimension. Papunta na. Naalala na, galit pa eh. Binawian kayo na guys. Sana kayo guys? Yan ang disciple natututo sa pagkakamali. Yan. Oh. Diba? Minsan may pressure. Para lumabas yung anointing, kailangan may crushing. Means every time that you are being crushed, deliverance is flowing. Kapag pinipiga ka ng Diyos, may paglaya. Every time that you are being crushing, something happen into your life. Every time
na ikaw ay pinipress, kinakrush ng Diyos, kapatid, something happened to your life. Ganyan kasi ang kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya, imbis na iiwas ka sa pain and suffering, ang sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng strength to overcome pain and suffering. Okay? Kasi may purpose. Halimbawa, natutulog ka. Tulo pa yung laway mo pagtulog. Tapos bigla kang sinampal ng kapatid mo. Okay? At nagising ka. Ano ang una mong sasabihin? Bakit? Sarap ng tulog ko, sinampal ka. Bakit? Kasi kapag nasasaktan tayo, ang unang tanong natin ay, bakit ako? Ha? Bakit hindi na lang siya? Diba, Pao? Nasabi mo na ba yan? Bakit hindi ikaw? Ha? Bakit siya? Oh. Okay? Hinahanapan natin ng dahilan, bakit mo ko sinaktan? At yung sagot niya doon sa bakit mo, ang magdidetermine kung magagalit ka ba o hindi. Diba tinanong mo, bakit mo ko sinampal? Ano ang magiging response mo? Depende dun sa sagot niya. Okay? Kasi kapag sinabi niyang, it's a prank, pagkatapos ka sampalin, sasabihin, it's a prank! Ano sasabihin mo? Okay? Ano sasabihin mo? Okay? Sabihin mo, next time, pag ginawa mo yan, lalagariin kita. Di ba? Oh, it depends on the reason why you did it. Okay? Pero kung sinabi mo, hindi it's a prank, di ba? Marahil, gagantihan ka nun. Sinabi, it's a prank, sabi niya, next time, huwag mo na ulitin yan. Depende doon sa response. Nakuha ba natin? No. Bakit yung mga nanganganak, nasasaktan din naman sila, di ba? Nasasaktan, di ba? Mamamatay, pwede nga silang mamatay. Sobrang sakit nga, halos mamatay sila. Pero nagpupuntis pa din. Nakaisang dosena pa nga. Di ba? Nakakamatay mga anak. Sobrang sakit mga anak. Pero nakakadose. Oh, sipin mo yan? Tama? Oh, pag manganganak, diba? Bumuray, sabihin niya, galit na galit. Diba? Pero naka-12 na anak. Kasi, alam nilang masasaktan sila sa loob ng 9 months, pero dahil may reason yung sakit, kayang tiisin. Sabi mo sa katabi mo, magtiis ka. Kasi may purpose. Diba? May purpose yung pagtitiis mo. Yan ang ganda. Kaya, lagi ko sinasabi dito sa church, tiis lang. Konting tiis. May purpose naman. Oh. One thing to say, I am in pain. I am in pain with the purpose kung bakit ito pinagdadaanan. May purpose, bakit mo yan pinagdadaanan? O halimbawa, ang mga magulang sa kanilang mga anak, mga baby nila, for vaccine ng tigdas, ng polio, ng anti-rabies. Even though they know the doctor hurt their children, alam ng mga nanay na kapag pinabaksin na nila yung mga babies nila, di ba, masasaktan yung mga sanggol. Pero anong gagawin ng mga magulang? Because they know it produced something good. Kaya kahit yung mahal na mahal nila yung mga babies nila, pinipila nila yan sa center para baksinan. Injectionan. Ang haba pa nung karayong. Tapos i-injectionan. Kaya paano sa Facebook, yung baby, sama ng tingin sa doktor. Tatandaan kita. Oh. Pero bakit
Kasi nagpuproduce ito ng something good sa mga anak nila. Pinatatahan mo pa nga eh. Sabi, di ba, yung bata, pinatatahan pa nila. Tanggap mo mawawalan ka ng trabaho kung may purpose. Tanggap mo. Tanggap mo ang pagtutuwid, pangangaral, paghuhubog kung may purpose ang Lord. Tanggap mo ang magbigay, mag-support, mag-first fruit kung alam mong may purpose ang Lord dito. Okay? Diba, pagkatapos injection niya, nakiyak, sabihin ng nanay, oh, tama na, huwag na umiyak. Kasi mahal mo eh. Alam mo may purpose. Ang nakakalungkot lang, okay, ay lahat nakakadanas ng pain and suffering. Yan, kumahabol dun sa screen. Sarap basahin to eh. Ang nakakalungkot lang ay lahat nakadaranas ng pain and suffering. Walang taong di nakakaranas niyan. Pero, hindi lahat nakaka-discover ng purpose nito sa buhay at future natin. Lahat ng tao nakakaranas ng pain and suffering. Tama po? Pero hindi lahat nakaka-discover ng purpose. At sa future. Kaya nga, meron tayong gawain, merong Word of God, merong church, may ministry, may pastor, upang ipaalam sa iyo na may purpose, lahat ang Diyos sa nangyayari sa buhay mo. May purpose ang Diyos, makapangyarihan siya, tandaan natin. Mayroong layunin ng Lord kung bakit nawawalan ka ng pera, nalulugi ka sa negosyo, bakit hindi mo ito naabot o nakukuha? May purpose ang Diyos. Kung naaalala nyo, di ba? Sa mga pinangaral ko, if circumstances cannot change you, God can change the circumstances to change you. Strength is our needs. Kailangan natin to sa ating buhay, sa ating decision making, sa ating planning, relationship, commitment. Without strength, kapatid, we cannot do what we have to do. Yung mga kailangan natin gawin, hindi natin yan magagawa. Kaya kailangan natin ng strength mula sa Panginoon. Kaya, kapatid, dadating ka sa time, ipipress ka ng Diyos. Hallelujah. Para lumabas yung benefits mo. Kaya sa paglilingkod, kapag dumarang ka sa mga pagsubok, lagi mong ilagay sa isipan mo, pinipress lang ako ng Diyos. Kung nakakaramdam ka ng pain and suffering, lagi mong tatandaan, balikan mo yung mensahe. May purpose in Lord. Bakit nararanasan ko yung pain and suffering? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, ang nakakalungkot, yung iba hindi nila na-discover yung purpose. Kaya may purpose ang Diyos sa atin. Kaya, sa Panginoon tayo, sa Kanya manggaling ang lakas natin. Kung bumagsak man tayo, pero hindi tayo hayaan ng Diyos na mawasak. Amen! Kung lumubog, pero hindi naman malulunod. Piniga, pinres, pero hindi matutulog. Ganyan ang Panginoon sa atin, mga kapatid. For I can do all things through Christ who strengthened me. Ipigain ka talaga. Walang mananampalataya na hindi dumaraan sa pressing. Pero tandaan mo, may purpose ang pain mo. Tumayo tayong lahat.